Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, minsan pa. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay continuation ng ating series on the Book of John. Nasa dulo po tayo ng chapter 6. At ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang pag-aaral na pinamagatang Many Turn Away. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang mga talata na atin pong pag-aaralan ngayong umaga. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the spiritual and life. Yet there are some of you who do not believe." For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God." Then Jesus replied, "Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil." He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12, was later to betray him. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Sa nakalipas nating pag-aaral, nakita naman ninyo at napakinggan at inyo pong nasubaybayan dito sa Tinig ng Pag-asa yung mga himalang ginawa ng Panginoon. Ang huling himala na kanyang ginawa ay ang pagpapakain ng 5,000 tao at dahil doon, nagustuhan siya ng marami dahil nga natutugunan niya ang pangangailangan nilang espiritual. O rather, ang pangangailangan nilang pisikal. Nabubusog ang kanilang mga tiyan. At dahil po nabubusog ang kanilang tiyan sa ginawa ng Panginoon, they want to make him king. At dahil doon, alam ng Panginoon ang kanilang motibo, pinauna niya ang kanyang mga alagad sa kabila ng lawa at sumunod siya na lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi pa rin napigilan ng mga tao. Sa kabilang lugar, sa kabilang ibayo ay natagpuan siya doon ng mga tao at ang sabi ng Panginoon, "Hinahanap lang naman ninyo ako dahil sa pangangailangan ng inyong mga sikmura. Ang aking ama ang siyang nagpakain sa inyo sa panahon ni Moses sa ilang." At ang sabi ng mga tao ay galing yun kay Moses, pero sabi ng Panginoong Hesus, "Hindi nyo ba alam na hindi naman si Moses ang nagpakain sa inyo? Ang aking ama sa langit. Subalit, ang pagkain ibibigay ko sa inyo ay higit kaysa doon sa mana sa ilang. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na kapag inyong kinain, hindi na kayo muling magugutom at hindi na kayo mauuhaw." So, dahil doon sa bagay na yon, lalo na hindi naintindihan ito ng mga tao. Lalo na yung message nating kahapon, na kung saan tinalakay natin na sinabi ng Panginoon, "Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Can you imagine paano ito tatanggapin ng mga tao? At dahil po sa mga hard and difficult teachings na ito, marami sa mga mananampalataya na sumunod kay Jesus, even the disciples, some of them left and they abandoned the Lord Jesus. Mga kapatid, one of the saddest realities in ministry is seeing people walk away from Christ. Ito po yung isa sa pinakamalungkot na buhay ng isang pastor. Yung bang
Ginawa mo naman ang lahat ng pwede mong gawin. Ginawa mo naman lahat na ng uri ng paglilingkod, pagtuturo. And yet, sa kabila ng mga bagay na yun, nag-aalisan pa rin ang mga miyembro. No? Umaalis ang mga miyembro sa iba't ibang kadahilanan. May mga hindi na sumisimba na dati na may nagsisimba. Yung iba nga mga pioneer pa ng simbahan. Mga doon na po nagkasitanda. And yet, in some reasons, hindi natin alam, nagsialis at hindi na ngayon nagsisidalo sa mga gawain. Ito yung ilang mga reason. Some walk away because Christianity becomes difficult. Sa pakiramdam nila, masyadong obligasyon na ang maglingkod kay Jesus, masyadong obligasyon na ang dumalo sa mga gawain, at itong mga obligasyon na to nagpapahirap sa kanila. Kaya they decided, wag nang sumimba. Marami nga po akong kilala, gumagawa lang ng dahilan. Minsan nga, nag-i-steer pa ng kaguluhan para lang wag nang dumalo. No? Naghahanap ng mga dahilan. Alam niyo po yung isang lalaking nangangalon niya, yung adulterous husband. Para mahiwalayan yung asawa, ano ginagawa? Humahanap ng kasiraan ng kanyang asawa para lang makalayas doon sa relationship. Ma-justify yung kanyang paglayas. Alam niyo, ganun din naman sa simbahan Yung mga mananampalataya daw na gusto nang humiwalay sa simbahan, hahanap ng mga kadahilanan, gagawa ng mga dahilan, at maghahanap ng kasiraan ng iba, ng mga kapatiran, ng pastor, para makalayas. So, manong magpaalam na lang kung ayaw at wag nang gumawa ng kaguluhan. Pero hindi ganun Katulad nga ng disgruntled husband or wife na gusto nang humiwalay, wala nang makikitang mabuti yan. Ang kanilang makikita ay puro kasamaan ng kanilang partner. At maraming ganon. Some walk away because Christianity becomes difficult. Pangalawa, some walk away because they are offended by the biblical truth. Tandaan ninyo mga kapatid, ang simbahan at ang pulpito na nangangaral ng katotohanan ay makakasakit talaga ng kalooban. Kanino? Doon sa mga namumuhay sa kasalanan. Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang ang pulpito ay mag-aalo o magbibigay ng pangungunsinte. Hindi naman ganun ang simbahan. Ang simbahan magsasabi ng totoo, at kapag nagsimula na ang pastor na mangaral ng katotohanan ng Biblia, makakasakit talaga ito. Yung mga hindi naman talaga mananampalataya, mga nandun lang dahil sa fellowship, nandun lang dahil nandun ang kamag-anak, mga kaibigan, at hindi naman talaga totoong born again, ma-offend sa biblical truth. Ano mangyayari? Hindi sila tatagal sa salita ng Diyos, mag-aalisan sila. Itong mga sumunod sa Panginoong Jesucristo, nangangaral naman ng Panginoon, pero okay lang sa kanila yon as long as papakainin mo kami. Okay lang yung mga sermon mong napakahaba, as long as busog ang aming sikmura. Pero darating yung panahon, hindi sila tatagal sa mga mensaheng kanilang mapapakinggan dahil masasaktan sila rito. Some people walk away because following Jesus no longer fits their desires. Hindi na tama sa kanilang oras, hindi na nila prioridad, at nakakaabala na talaga. And those are the reasons why they refuse now to follow Jesus. In John chapter 6, Jesus had just fed 5,000 men. The crowds followed him because of the miracles of free bread. But when Jesus preached the hard truths about himself, being the bread of life, and called people to true faith and surrender their lives to him, the crowd changed. Yung mga tao na dating sumusunod sa kanya began to leave him. Mababasa natin yan sa John 6:66. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Yan ang sabi ni John. Marami sa kanyang mga disipulo, take note, hindi lang yung mga sympathizer. Mga disciples yan, sumunod talaga yan kay Jesus. Pero when the going gets tough, and when the preaching is no longer fit to their own desires, they refuse to follow him. So this passage reminds us that not everyone who follows Jesus truly belongs to him.
Amen? Hindi palibasa, nasa loob ng simbahan, simba na simba, linggo-linggo. Totoong mananampalataya. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, it also teaches us the difference between superficial, shallow faith and the true saving faith. Sa ating pag-aaral ngayon, ito ang ating makikita na meron talagang paghahati ang salita ng Diyos. Merong patuloy na mananampalataya at magtitiwala kay Kristo dahil sa aral, at meron din namang hindi tatanggapin ang aral na ito. Now, maaaring ang unang punto na ating mapapakinggan ay mahalaga na pagtuunan ng pansin dahil ito naman ang realidad. Maraming dahilan kung bakit ang mga tao'y tumitigil na sa pagsunod sa Panginoon. Pero ang primary reason why they refuse to follow Christ is because His words become hard. Many people reject Christ when His word becomes hard. Sa verse 60, mababasa natin, on hearing it, many of His disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Sino nga ba naman ang makakatanggap na si Jesus ay tinapay na galing sa langit? Naalala niyo ba yung pag-aaral natin kahapon? Ano sinasabi mong ikaw ang tinapay na galing sa langit? Di ba anak ka ni Maria? Di ba anak ka ni Joseph? Di ba ikaw ay kasama namin? So they knew where Jesus came from. Kaya nung sinabi niya sa yung tinapay na bumababa sa langit, hindi nila tumatanggap. Lalo na nung sinabi ni Jesus, kung hindi kayo kakain ng aking laman at hindi kayo iinom ng aking dugo, wala kayong parte sa akin. So because of this hard teaching, the people were not confused because it is unclear. They were offended because Jesus and His message was clear. Di naman sila na-offend dahil hindi nila naiintindihan Na-offend sila dahil hindi nila matanggap yung sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na bumababang galing sa langit na kung hindi tatanggapin, walang buhay ang sinumang hindi tatanggap sa Kanya. Jesus declared, He is the bread of life. Salvation is found only in Him. People must believe in Him completely, and human efforts cannot save. And eternal life comes only through Christ. I-declare niya yan Sino tatanggap niyan? Tatanggap lang niyan ay ang binigyan ng Diyos ng pangunawa. Subalit yung mga taong nakikinig sa Kanya, hindi naman nila gusto ang katuruan yan. Ano ang kanilang hinahanap? The people who followed Jesus then wanted miracles, not surrender. They wanted blessings, not repentance. They wanted king who would feed them, not a savior who would rule them. Mga kapatid, walang kaibahan yan sa mga turo ng mga pastor ng Pentecostal ngayon. Ang hinahanap, miracle, blessing, at pagpapala ng pagsunod kay Kristo. Ang realidad, mga kapatid, many people love Jesus as long as He heals their problems, blesses their finances, gives emotional comfort. But when Jesus confronts sin and demands obedience and call for self-denial, many become uncomfortable. Pero tandaan niyo mga kapatid, ano ba ang panawagan ni Jesus? If you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. The gospel comforts the broken. Yun naman ang totoo, but it also confronts the proud. Amen? Kaya dito, binigyan din ni Jesus yung natural heart resists the truth of God because of total depravity. Yun naman daw puso ng tao. Matigas ang puso ng tao. Bulag, nakakiling sa masama. Hindi kailanman hahanapin ang katotohanan ng Diyos Ano po ang sinasabi mga kapatid ng Biblia? Yung sinners do not naturally submit to Christ's Lordship. Malibang baguhin nga ng Diyos Malibang i-regenerate ng Diyos. Walang transformation ang mangyayari.
Walang conversion na mangyayari unless the heart, the spirit of human ay na-regenerate ng Santong Espiritu. Bakit? Pakinggan nyo sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. Ang isipan na pinangungunahan at pinamamahalaan ng laman ay galit sa Diyos. It does not submit to God's law, nor can it do so. Tatanungin ko kayo, kaya bang mag-submit ng tao sa Diyos? Kaya bang hanapin ng tao ang Diyos? Kaya bang magpasakop ng tao sa Diyos? Hindi. Ang isipan, ang puso na pinangungunahan ng laman, hahanapin niyan laman. Kaya nga, itong mga taong ito, na unay humabol kay Jesus, ang habol lang nila, mga bagay na may kinalaman sa laman. Kaya nung nagturo na si Jesus ng mga bagay tungkol sa Espiritu, hindi nila ito gustong tanggapin o hindi nila ito napag-uunawa. Tandaan mga kapatid, without the work of grace, people reject Christ because they love darkness rather than light. Amen? Kaya ang kaligtasan nagsisimula talaga sa pagbago, pagbuhay ng Diyos sa ating mga patay na espiritu. At ang tawag doon, regeneration. Bago ka makapanampalataya, bago mo kilalanin si Jesus, bago ka tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod, kailangan baguhin ka muna ng Espiritong Banal. Kaya again, wag niyong papaniwalaan yung ikaw muna'y mananampalataya para ka ma-born again. Sablay yun. Kahit obispo pa nagturo sa inyo, sablay yun. Dahil wala kang kakayahang manampalataya kung hindi ka born again. Now, itong mga nagsialis na ito, alam naman natin ang dahilan. Hindi sila totally regenerated. Hindi sila totoo na mananampalataya. Ang tunay na disipulo ng Panginoon, they will stay even when they do not fully understand. Ang tunay na disipulo, kahit hindi pa nauunawaan ng lahat. Kasi totoo mga kapatid, di naman natin mauunawaan lahat eh. Bakit? Sa Deuteronomy 29:29 may sinasabi doon, may mga bagay na lihim at ang mga bagay na lihim ay tanging sa Diyos lamang. Hindi natin mauunawaan yon. Pero bilang mananampalataya, mananatili tayo na mag-aaral, mananatili tayo sa kabanalan, mananatili tayo sa katapatan at pagsunod kay Kristo kahit marami tayong hindi nauunawaan. Amen po ba? Ang mga tunay na alagad, yung 11 na natili sila sa piling ng Panginoon kahit hindi pa nila lubusang napag-uunawa ang mga mensahe ng ating Panginoon. Sa John 6:61-69, ang sabi ng Panginoon, sabi ni John, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascends to where he was before? The Spirit gives life. Sino nagbibigay ng buhay? Yung Spirit. Yung laman, walang silbi. The flesh counts for nothing. Binibigyan ng emphasis ng Panginoon dito na yung unregenerate person, walang silbi. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, what shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Kaya ang pinakamahalaga ay ang Espiritu. Lalo na kung bibigyan ito ng buhay ng Espiritong Banal. Dito sa verse 63, pinakikita rito na yung pagiging born again, yung regeneration is the work of the Holy Spirit. Because it is the Spirit, capital letter S. The Spirit gives life. Ngayon yung flesh, ano sabi diyan? Counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe.
For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Wala namang hindi nalalaman ng Panginoon. Walang lingid sa kanya eh. And he went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." Dito nilinaw ng Panginoon, John 6:66 o John 6:65. Wala namang makakalapit sa akin, sabi ni Jesus, kung hindi siya, unless the Father enabled them. Sino yung nagbibigay ng enablement sa tao para makalapit kay Jesus? It is the Father allowing the Holy Spirit to regenerate our dead spirit, kaya lang tayo nakakalapit sa Diyos. Jesus asked the 12, tinanong niya yung 12, "Will you go away?" And this is a very heart-breaking question. At this moment, Jesus was not gaining followers. Jesus was losing them. Kaya tinanong niya yung mga alagad, "Kayo ba aalis din?" Alam niyo po mga kapatid, at this point in time, napakaganda ng sagot ni Peter. Peter answered, "Lord, to whom shall we go? You have the word. Thou hast the words of eternal life." Nasa iyo ang salita ng buhay. Hindi sinabi ni Pedro dyan na we understand everything. In fact, hindi naman. Hindi naman sinabi ni Peter dyan na, "Lord, your teaching is very easy to understand." Hindi naman. "Lord, we agree with everything emotionally." Hindi naman. But instead, Peter understood one great truth. Ano yun? There is nowhere else to go. Only Christ gives eternal life. Naniniwala si Pedro na wala kaming pupuntahang iba. Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay. Hindi lang katugunan sa pangangailangang material, kundi sa espiritual. No one, and there is no one else to go but you. Mga kapatid, hindi nangangahulugang naiintindihan lahat ni Pedro ang mga aral ng Panginoon kaya siya sumunod. Hindi. Pero meron siyang pinaniniwalaan na napakalalim na kahit hindi ko naiintindihan ang iyong mensahe, I will still follow you because I have nowhere else to go. Ganon din ang pasyente, mga kapatid. Hindi naman kailangan maintindihan ng pasyente ang lahat tungkol dun sa gamot at kung paano nagwo-work yung gamot. Minsan nga, di natin alam kung ano pangalan ng gamot eh. But we trust the doctor because he knows the doctor can save him. Tama? Alam nyo, may mga pangalan ng gamot na hindi nga natin mabigkas. May mga generic name na hindi natin matandaan. Pero alam natin dahil inireseta ito ng doktor, iinumin natin. Ganon din ang ating Panginoon. We may not understand yet some of His hard teaching, but we will trust Him. For we know that He is the solution. He is everything. And we don't have anywhere else to go to. Amen? So, ganun din ang mananampalataya. Believers may not understand every mystery of God, but we trust Christ because He alone saves. Amen? Narito ang ilang mahalagang katotohanan. Saving faith is not perfect understanding. Hindi naman sinabi na kailangan mo maunawaan lahat para ka maligtas. Ang sabi po, we need to trust the perfect Savior. Saving faith is not perfect understanding. Saving faith is trusting the perfect Savior. True believers continue following Christ even during confusion, suffering, persecution, unanswered questions because grace keeps them. Amen? Ang tunay na mananampalataya nagpapatuloy sa kabila ng kaguluhan, kalituhan, pagdurusa, persecution, at mga tanong na hindi masagot. At ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, this
passage beautifully reflect the perseverance of the saints. Anong ibig sabihin? Yung mga totoong tinawag sa kaligtasan will continue with Him. Genuine believers may struggle, doubt, or fall temporarily, but they will not finally abandon Jesus. Ano sabi ng 1 John 2:19? Yung mga nagsialis, yung mga hindi na natin nakikita, yung mga hindi man lang nagpaalam, bigla lang naglaho. Ano sabi ng unang Juan 2:19? They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Alam niyo, nung araw, nagdaramdam din ako doon sa mga hindi ko na nakikita sa simbahan eh. Pero alam niyo ngayon, mga kapatid, na-realize ko, yung mga nawawala, baka naman talagang hindi sila kabilang. Dahil ang sabi ng talata, if they are truly belong to us, they would have remained with us. Amen? Sabi po ng talata, their departure revealed that their faith was never genuine. Kaya, madami talaga ang sumunod lang kay Jesus. Marami ang nasa simbahan dahil lang sa pagpapala. Lalo na nga kung yun ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, bibless ka, pagpapalain ka, puro ganon, paghagalingin ka. Mga kapatid, wala po kaming ni minsang ginawang pag-iimbita sa Winnipeg Unida na kapag dumalo ka, gagaling ka sa karamdaman mo. Na kapag dumalo ka, mafi-fix yung relationship mo. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga Pentecostal, yung mga charismatic, ganyan ang pag-iimbita. May problema ka, subukan mo. Attend ka, baka masolve yung problema mo. Puro ganon. Magkakasundo kayong mag-asawa. Magkakatrabaho ka. Magsimba ka, magkakatrabaho ka. Pagpapalain ka. Wala akong ganon. Hindi ganon. Dahil yung mga ganong klase ng mga naaakit sa pananampalataya ay dahil lamang sa paniniwala na pagpapalain. At iyan ang realidad. Some follow Christ outwardly but never truly believe. Ano sabi ng verses 70 to 71? Then Jesus replied, have I not chosen you the 12? Yet one of you is a devil. Sino yung devil na yon? He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, was later to betray him. Jesus spoke about Judas. No? Have I not chosen you the 12, yet one of you is a devil. Imagine niyo to, mga kapatid. Si Judas walked with Jesus. Kung merong pinakamaraming sermon na napakinggan, si Judas. Nakita ni Judas nang ang tubig ay naging alak. Nakita ni Judas ang lalaking pinagaling sa pool ng Bethesda. Nakita ni Judas ang pagpapakain sa 5,000. Judas even ministered alongside the apostles. Naniwala ako nung idinistribute ng Panginoon ang 2 isda at 5 tinapay sa mga taong nakaupo kasama si Judas na nag-distribute. He ministered alongside the apostles. And yet, he remained unbelieving. Mga kapatid, this is a frightening warning. Nakakatakot na paalala. Bakit? A person can attend church, know theology, serve in a ministry, look religiously externally, and still possess an unconverted heart. Tama? Pwedeng laging nasa simbahan, magaling sa Bible, naglilingkod, mukhang relihiyoso externally, pero unregenerate. Tandaan, mga kapatid, yung counterfeit bill, yung perang peke,
may look real outwardly, but when tested carefully, its true nature is exposed. Si Judas looked like disciples outwardly, but inwardly, he loved sin more than Jesus. And this passage reminds us of a doctrine of election and the reality that not all visible church members belong to the invisible church. Tandaan, external religion cannot save. Only sovereign grace changes the heart. Ang kaligtasan is not merely being associated with Jesus. Salvation is union with Jesus through faith. Amen? Makikita rin natin na yung katotohanan ni Kristo naghahati. Christ's truth divides people. Jesus never softened truth merely to keep the crowds. Hindi pinalalabnaw ng Panginoon ang mensahe para lang matuwa sa Kanya ang mga tao. Sa panahon natin ngayon, ang ebanghelyo pinalalabnaw. Yung kasalanan ay binabago ang mga terminolohiya. Yung mga pagnanakaw, binabago, ginagawang pangungupit. Na para bang magkaiba yung pangungupit at pagnanakaw, pareho lang yun. Sinabi nga ni Jesus yung magnasa ka lang, pag-aari ng iba, magnanakaw ka na Ang pangangalo niya sa panahon natin ngayon, binibigyan katuwiran. Hindi naman ika nagkita. Sa video call lang. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tumingin ka lang na may pagnanasa sa iyong kapwa, nangalo niya ka na Pero ngayon mga kapatid, ganun ang simbahan. Para wag masaktan yung mga magnanakaw, wag masaktan yung mga nangangalo niya, yung mga bakla at mga tomboy sa simbahan, wag ma-offend. Hindi na nila pinag-uusapan. Ang mga mensahe paglinggo, puro mga how-tos. How to be this, how to be that, how to be successful, how to... puro how-tos. They are not even discussing the Bible. Tingnan niyo po yung pastor, babasa ng isang talata. Tapos, ang dami-daming kwento. Minsan, di na nga binalikan yung talata Puro kwentong wala namang kinalaman dun sa verse. Humahanap ng mga talata sa Bible para bumuo ng isang mensahe. Baliktad. Sa halip na yung salita ng Diyos ang siyang maging pangunahin katulad ng ginagawa nating expository preaching dito, iniisa-isa natin yung mga talata. Pero hindi, ang mga pastor ngayon bubuo ng tema ng isang theme, topic, and then hahanap sa Bible ng iba't ibang mga talata para matugunan yung topic. Kaya lumilikha sila ng kaguluhan dahil minsan kukuha ng mga talata na out of context. Wala sa talagang kahulugan nito. At napakarami ngayon, ganyan ang mga preaching. But Jesus never softened the truth. Alam niyo po yung watering the gospel down, watering down the gospel. Alam niyo po yung kape. Isang kutsarang kape, kapag tinimpla mo sa isang drum na tubig, meron pa bang kape doon? May lasang kape pa ba yun? Wala na. Pinalalabnaw, malabnaw na kape. Hindi mo gustong uminom ng isang malabnaw na kape. Ganon ang ibinibigay ng mga pulpito at ng mga pastor sa kanilang mga tagapakinig Sunday after Sunday. Watered down gospel. Malabnaw na mensahe ng salita ng Diyos. Dahil iniiwasang maka-offend, iniiwasang masaktan, at baka nga naman umalis, sayang ang offering. Too many churches today are tempted to remove difficult doctrines. Imagine mo, tagal-tagal na ng simbahan, hindi minsan di nagturo ng doctrine yung pastor. Imagine mo kung 3 taon yung pastor sa simbahan, ni minsan hindi nagturo ng doctrine Doctrine, paano ba maliligtas ang tao? Ano ba yung doctrine ng salvation? Ano ba nauna? Regeneration
o faith na hindi nga maituro Na hindi nga maintindihan kung sino ba nagliligtas, tao ba o Diyos ba. They remove difficult doctrines. They avoid preaching about sin. They avoid repentance. And they just make Christianity comfortable. Okay na yan, basta nandyan, inaaliw natin. Kaya nga hindi nyo ba napapansin ngayon ang church entertainment Pagalingan ng banda. Kaya pag pumunta sa church, parang nanood ng concert. Hindi ba? It is just an entertainment. No longer for the preaching of the word. But Jesus preached truth even when it cost people to live. No? Tandaan mga kapatid, faithfulness is more important than popularity. The gospel is offensive to sinful humanity. Why? Because the gospel declares man is sinful. Christ alone saves. Repentance is necessary. Self-righteousness is worthless. Yet the same gospel is the power of God unto salvation. Amen? Ngayon, maganda yung tanong ni Peter at sana tanong din natin ito ngayon. Very relevant yung tanong ni Peter. Ang tanong ni Peter, to whom shall we go? And Peter's question remains relevant today. Lord, to whom shall we go? Dalawa lang naman ang pwedeng puntahan. Ang Panginoon o ang mundo. Ano bang ini-offer ng mundo? The world offers temporary pleasure. If you will go to the world, you will have pleasure. Temporarily. You will have religion, but false religion. You will have a lot of human philosophy. You will have material success. But I would like to tell you this. Tama ang sagot ni Peter. Where can we go? To whom shall we go? You alone has the word of eternal life. Only Jesus can give eternal life. Only Jesus forgives sin. Only Jesus satisfies the soul. Only Jesus reconciles sinners to God. Only Jesus gives eternal life. There is no one, no substitute for Christ. Amen? Now, I would like to give you some practical application. Number 1, i-examine nyo ang inyong pananampalataya. Do you follow Jesus only for blessings? Or do you trust Him as Lord and Savior? Tandaan, temporary followers live when faith becomes costly. But true believers remain because Christ is precious to them. Amen? Second, do not be surprised when people fall away. Huwag na kayong magulat. Jesus Himself experienced people abandoning Him. Ikaw pa ba, pastor, ang hindi iwan? Some who appear committed externally may later walk away because their heart were never transformed. Third, remain faithful to biblical truth. The church must not dilute the gospel to gain popularity. People need truth, even the hard truth. Pang-apat, and the last, cling to Christ during difficult seasons. When life becomes confusing, remember Peter's word. Thou hast the word of eternal life. So stay close to Christ even when emotions struggle. Amen? Mga kapatid, ang mensahe ng John chapter 6 nagtapos sa dalawang grupo. There are only two groups, no middle ground. Either you are the one who walk away, or you are the one who remained with Christ. The difference was not intelligence, morality, or strength. The difference was grace. Many turned away because they loved the world more than Christ,
but the true disciples stayed because God had opened their hearts to believe. Amen? Now, today Jesus still asks, will you also go away? May our answer be like the answer of Peter. Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Bilang pagwawakas, I would like to give you some reflection questions. Number 1, why did many people abandon Jesus in John chapter 6? What does Peter's response teach us about true faith? How does Judas warn us about false profession? Are you following Christ for temporary blessings or eternal life? Panghuli, how can believers remain faithful when biblical truth becomes difficult? Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa pagsusugo mo ng iyong anak, ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya so that we will not turn away when following Christ becomes difficult. Bigyan mo kami ng katapatan at ng patuloy na pagnanasang sumunod. Saliksikin mo ang aming mga puso and make our faith real and genuine. Tulungan mo kaming kumapit sa aming Panginoong Hesus. Tanganan mo ang aming mga kamay upang hindi kami makahulagpos. For there is nowhere else to go. Lord, maraming salamat. Sa umagang ito, patuloy kang magpala. Hindi lang ng mga bagay na material, kundi ng mga katuroang espiritual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.